Tunog ng lagaslas ng tubig ang nagpagising kay Maki. Nakapikit pa rin siya na kinapani ang katabi sa kama. Bigla siyang napabangon nang maramdamang wala na siya sa katabi. Tumayo siya mula sa kinahihigaan at walang kaabog-abog na tinungo ang banyo. He saw her silhouette in the glass pane and he smiled mischievously. He silently sneaked up on her. Kasalukuyang nagliligo ang babae. He touched her bare back tenderly. Mabilis na humarap ito sa kanya. She made such a tempting picture that he wanted to make love with her again. Naliligo ako, Maki, sa wine nito. There was shyness in her gaze that made his blood boil again. I know, maliligo tayo. Ako magpapaligo sa iyo. Pilyong tuwa niya. Malawak ang ngiti. Kinuha niya ang sabon mula sa kamay nito at mabagat na sinabon ang dibdib at tiyan nito. Napaungol ang babae sa ginagawa niya. Maki, she moaned his name between her partially opened lips. Did you know I've always imagined how beautiful you look without any clothes on? Ani niya sa paos na tinig. Yumkod siya at hinuli sa isang mapangangking halik ang labi nito. He traced his mouth to her beauty mark. The two of them made love in the shower that morning. Magtatanghalian na napagpasya nilang bumaba. Saan ka pumunta? Tanong ni Mika nang makitang bihis na bihis siya. A meeting. I need to finish something. Masuyong hinalikan niya sa labi ang asawa at tahimik na humiling na sana ay hindi na niya kailangang umalis. Kailangan mo ba talagang umalis? There was sadness in her eyes that almost made him stay. Subalit kailangan niyang gawin ang nasa isip. He took Mika in a tight embrace. Humilig ito sa kanya. That feeling was intoxicating, but he had to fight it. I promise to make everything okay. Mika, just wait and see. Mahal mo pala siya. So what's the problem? Ani Jenna sa kanya. Matapos umalis si Maki sa bahay ay nagpasya na si Mika na puntahan ng kaibigan. What she needed right now was a friendly advice. Nadoon din sila sa The Cafe Breton na matatagpuan sa Pasong Tamo, Makati. Everything Jen. Ani niya sa magulong isip. She stirred her coffee distractedly. Girl, ang gulo mo. Anong problema? Kasal kayo. Mahal mo siya at may anak kayo. I don't see any problem there. Jen, may mga sarili-sarili kaming karelasyon. Hindi pwedeng bigla na lamang namin silang baliwalain, katuwiran niya. Kung ang malanding Roseanne lang na yon ang iniintindi mo, wag na. She doesn't deserve your pity. Pero kay Patricio baka mahirapan ka, ito. I know, he deserved my honesty at least. He had been so sweet and caring. Hindi ko alam kung magagawa ko siyang saktan. She felt down with that thought. But you know, Mika, kung mahal ka niya, ay maintindihan ka niya. He will let you go, Jenna consoled her. But she was still far from feeling okay. She needed to ask her another question. She didn't know if she wanted to hear the answer. Jen, kaya mo bang mag-stay kasama ng taong alam mo hindi ka mahal? A person who clearly wants you and loves your son very much. She anxiously waited for her friend's answer. Sure, sa paraan ng pagsasabi mo ay wala namang mali kung mag-stay ka kasama ni Maki. You love him and he wants you. Mahal niyo pareho ang anak niyo. I think that would be enough. She didn't answer. She weighed her friend's summation of the situation. Kaya ba niya? Would her love for him be enough? Would her shared love for JC make the relationship hold? Malalim siyang napabuntong hininga. Maybe, just maybe. Shit, Mika. Don't freak out. Look behind you. Nagulat siya sa pagbulalas ng kaibigan. Subalit lumingon pa rin siya upang malaman kung ano ang ibig sabihin nitong tukuyin at natulos siya sa pwesto. It was Maki with Roseanne.
Nakakabresete ang dalaga sa kanyang asawa. At magkasamang sumakay sa kotse ng lalaki. What could they be up to? Halika Mika, sundan natin. Maagap na yaya ng kaibigan. Hindi siya makakilos dahil sa nasaksihan. Pakiramdam niya ay sinasaksak siya sa puso. Ay naku, mamaya ka na mag-emote dyan. Makakaalis na sila. Halos silahin siya nito mula sa upuan niya. Ilang sandali pa'y tumahimik na sinundan ng kotse ni Jenna ang sasakyan ng lalaki. If I know, nilandi na naman ni Roseanne si Mackie. Ano ba naman kasi ang asawa mo ang hina sa babae? Inis na pagtatalak ni Jenna sa loob ng sasakyan. She remained silent. Naguguluhan siya sa nangyayari. They were happy last night. And this morning, akala niya ay maayos na silang mag-asawa. He even said he was going to make everything okay. Then it hit her. Sinabi ni Mackie na may meeting ito. A meeting with Roseanne. Ano naman ang pag-uusapan ng mga ito? Humimpil ang sasakyan nila sa isang condominium building sa Ayala. Nakita nilang nakahinto na ang sasakyan ng asawa niya sa parking area. At ang magkadikit katawan pa rin ng mga ito habang pumapasok sa gusali. Sinundan nila ang dalawa hanggang sa ikatlong palapag kung saan pumasok ang mga ito sa isang unit. Huminto ang magkaibigan sa tapat ng nakapinid na pinto. Ano? Gigibayin ko na ba ang pinto para sa iyo o mag-i-skandalo na ako? Sabihin mo lang Mika, I'm ready. Parang lokalokong sabi ni Jenna. Tumingin lang siya sa pintong nakasara pa rin. Pinaparusahan ba ako? This is the same thing 5 years ago. Damn myself forever trusting him again. Her mind shouted. Bigla siyang tumalikod at naglakad papunta sa elevator. Mabilis siyang pinigilan ni Jenna. Ano ka ba Mika? Aalis ka na lang ba? Pagkatapos ng pagtsatsaga natin sundan sila dito. Jen, alam ko na ang eksenang makikita ko sa loob. No need repeating the scene. Matatag niyang balik at saka diretsong pumasok sa loob ng elevator. Sumunod sa kanyang kaibigan. Mika, umpisa nito subalit mabilis niya itong pinigilan. Napagpasya na ako. I can't stay with him anymore. It's enough. Hindi ko na kayang may kahati. She told Jenna with finality. Tahimik siyang nag-drive pabalik sa bahay ni Mackie. Nang makarating siya sa kanilang silid, ay saka pa lamang niya nakapakawalan ang luhang pinipigil. She was crying her heart out nang mapansin ang isang brown envelope na nakapatong sa kama. She tore the seal and read the contents. Lalo siyang napahulhol. And now, I don't even have a reason to hate him. She drained all her sorrow in the bed bago sinubukang pulutin ang nasira na namang puso.